Bagyong Ramil tuloy-tuloy na nanalasa sa buong Luzon. Ikalawa at ikatlong paglandfall. Alamin. Magandang araw Pilipinas. Ito ang Pilipinas weather ngayon, ngayong araw ng Linggo. Narito ang ating update sa panahon tungkol sa Bagyong Ramil. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, muli nating tutukan ang pinakahuling tropical cyclone update mula sa DOST Pag-asa para sa Bagyong Ramil, kilala sa international name na Feng Shen. Ngayong araw ng Linggo, October 19, 2025, nananatiling malakas ang bagyo habang ito'y nasa ibabaw ng Tagkawayan, Quezon at patuloy na kumikilos pakanlurang hilaga west-northwest sa bilis na 30 kilometers kada oras. Ang Bagyong Ramil ay may taglay na hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 110 kilometers per hour na nangangahulugang nananatili ito sa tropical storm category, ngunit posibleng lumakas pa habang patuloy na tinatahak ang kalupaan ng Luzon. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay matatagpuan sa paligid ng Tagkawayan, Quezon. Ayon sa track ng forecast, tatahakin ng Bagyong Ramil ang direksyon sa hilagang kanluran, dadaan sa Bicol Region, Pulilo Island at inaasahang muling tatama sa lupa sa Aurora o hilagang bahagi ng Quezon ngayong umaga o ngayong tanghali. Pagkatapos nito, inaasahang daraan ito sa bulubunduking bahagi ng Northern at Central Luzon bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga, October 20. Bagaman humina ng bahagya dahil sa friksyon ng kalupaan, may posibilidad pa rin itong muling lumakas pagdating sa West Philippine Sea at posibleng umabot sa severe tropical storm category sa oras na makalabas ng bansa. Mga kababayan, narito ang mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 na mayroong gale force wind na umaabot ng 62 to 88 kilometers per hour. Merong minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Kabilang dito ang mga lugar sa the southeastern portion ng Isabela, the southern portion of Quirino, the central and southern portion of Nueva Vizcaya, the central southern portion ng Benguet, the central and southern portion ng La Union, the eastern portion of Pangasinan, Aurora, the eastern portion of Nueva Ecija, the northern portion of Quezon, including Pulilo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portion of Camarines Sur, eastern portion of Albay, at northeastern portion of Sorsogon. Sa mga lugar ng Aurora, kasama ang Pulilo Island, Camarines Norte, hilagang kanlurang bahagi ng Camarines Sur, at mga karatig probinsya gaya ng Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan at Bulacan, inaasahan ang minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Narito naman ang signal number 1 na may strong wind na 39 to 61 kilometers per hour. May minimal hanggang minor na epekto ngunit dapat pa ring mag-ingat lalo na sa coastal at bundok na bahagi. Sa lugar ng Cagayan including Babuyan Island, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the rest of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, the rest of La Union, the rest of Pangasinan, the rest of Nueva Ecija. Kasama rin dito sa signal number 1 ang eastern portion of Bulacan, eastern portion of Tarlac, eastern portion of Pampanga, northern and eastern portion of Quezon, the eastern portion of Rizal, the northeastern portion of Laguna, the rest of Camarines Sur, the rest of Albay, the rest of Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Ang signal number 1 ay mayroong minimal hanggang minor na epekto ngunit pero dapat pa rin tayong mag-ingat lalo na sa coastal at bundok na bahagi. Kasama rito ang Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Camarines Sur, Albay, Catanduanes at Sorsogon. Gayon din ang Northern Samar at mga kalapit na lalawigan ng Eastern Visayas. At dahil dyan, naglabas ng heavy rainfall and flood risk ang Pag-asa. Ayon sa Weather Advisory number 8, makakaasa tayo ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na oras sa bahagi ng Bicol Region, Aurora, Quezon, Calabarzon at Metro Manila. Sa mga lugar na ito may posibilidad ng flash flood at landslide, lalo na sa mga mabababa at mabubundok na lugar. Kaya paalala ng NDRRMC, handa dapat ang emergency kits, alamin ang pinakamalapit na evacuation center at makinig sa mga lokal na otoridad. Kung may mga nakaraang bagyong dinaanan na ang inyong lugar tulad ng Rusing o Glenda, alam nyong hindi dapat baliwalain ang ganitong babala.
Isang gabi lang na tuloy-tuloy na pag-ulan ay maaring magdulot ng pagguho o pag-apaw ng ilog. Huwag hintayin ang abiso ng mga lokal na government. Kung sinabi ng lumikas, lumikas na agad. Bukod sa ulan, may storm surge warning din. Ayon sa storm surge warning number 8 ng Pag-asa, may minimal hanggang moderate na panganib ng daluyong na aabot mula 1 hanggang 2 metro sa mga baybayin bahagi ng Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Aurora, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Masbate. Sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa dagat, huwag nang maghintay ng huli. Lumikas muna at umakyat sa mas mataas na lugar. Alalahanin kahit hindi lumalakas ang hangin, delikado pa rin ang biglang pagtaas ng tubig dala ng storm surge o daluyong. At para sa ating mga kababayang mangingisda, may gale warning number 3 na epekto sa eastern seaboard ng Southern Luzon. Ang taas ng alon ay maaring umabot sa 4.5 metro sa Camarines Norte, Pulilo Island at Catanduanes at 3.5 at hanggang 4 na metro naman sa Aurora, Albay at Sorsogon. Bawal muna ang mga anumang uri ng paglalayag, lalo na ang mga bangkang dimotor at mangingisdang gumagamit lamang ng maliliit na sasakyang pandagat. Noong mga nakarang taon, marami na tayong naitalang aksidente sa dagat dahil hindi sa pagsunod sa gale warning. Huwag na sanang maulit. Buhay ang nakataya, hindi lang hanap buhay. At narito ang Regional Impact Summary. Sa Bicol Region, patuloy na mararanasan ang malalakas na pag-ulan at hangin. Posibleng may power interruption at pagkasira ng ilang infrastruktura. Maganda ng posibleng itaas sa signal number 3 kung lalakas pa ang bagyong Ramil na tuluyang makatawid. Sa Central Luzon, inaasahang tatamaan ng outer rain bands ngayong umaga o kaya ngayong hapon. Malalakas na pagbugso ng hangin sa Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan. Habang sa Metro Manila, makakaranas ng mga pag-ulan, partikular sa gabi hanggang bukas ng umaga. Pinapayuhan ang publiko na iwasan ang mga lugar na madaling bahain gaya ng Espanya, Taft at ilang bahagi ng Quezon City. Habang sa Northern Luzon, posibleng makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan habang tumatawid ang bagyong Ramil. Ang mga probinsyang gaya ng Benguet, Ifugao, Mountain Province ay dapat mabantayan sa mga pagguho ng lupa. Habang sa Eastern Visayas naman, bagamat palabas na sa impluwensya ng sentro ng bagyo, mananatili pa rin ang mga pag-ulan dulot ng outer rain bands. Mga kababayan, sa susunod na 12 hanggang 24 oras, inaasahan na ang bagyong Ramil ay tatawid sa Luzon landmass. At sa Lunes ng umaga, October 20, ay lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR patungong West Philippine Sea. Habang nasa dagat, inaasahang muling lalakas pa ito at maaring umabot sa severe tropical storm level ang bagyong Ramil. Kung ikukumpara natin, halos kapareho ito ng track ng bagyong Rusing noong 1995 at Tisoy noong 2019. Parehong dumaan sa Quezon at tumawid sa Northern Luzon bago lumabas sa West Philippine Sea. At dahil sa bagyo na ating nararanasan ngayon, narito ang ating ilang mga safety reminders. Una, manatiling nakatutok sa mga opisyal na update ng DOST Pag-asa at ng NDRRMC at dito sa ating channel ng Pilipinas Weather Ngayon. Pangalawa, i-charge ang inyong mga cellphone, flashlight at maganda ng emergency kit. I-secure ang bubong at anumang gamit na maaring liparin ng hangin. Huwag munang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Kung nakatira kayo malapit sa ilog o bundok, lumikas bago tumaas ang tubig o lumambot ang lupa. Mga kababayan, sa ganitong panahon ng unos, hindi lamang kalikasan ang sinusubok kundi pati ang ating pananampalataya at pagtulungan. Tulad na sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ikaw at tutulungan ka. At yan ang ating ulat panahon sa araw na ito mga kababayan. Salamat sa iyong patuloy na pagsuporta, pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Please like, share and subscribe para lagi ka updated sa panahon, anuman ang sitwasyon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-i-alerto. Ingat tayong lahat.